Siguro nga totoo na inaantay pa rin natin si Kibuloy ang magiging resulta ng kanyang petition nga doon sa mga arrest order, warrant of arrest, sa kanya ng Senate at ng Kongreso. Yan po ang inaantay niyan, kaya patuloy na nagtatago pa rin. Yun lang, sa puntong ito ay nagsalita na rin ang Office of the Solicitor General na sana or dapat ipabasura or ipinababasura sa Supreme Court ng Solicitor General etong petisyon na ito ni Kibuloy. Yun po ang dahilan eh. Kaya malakas ang loob pa rin na magtago. Hindi sana daw mangyayari etong sitwasyong ito ngayon ni Kibuloy. Kung agad-agad or agarang humarap na lang sa mga investigasyon na una na, syempre, na ibinandera ng Senado na magiging patas ang investigasyon. Magiging patas, natural. Hindi naniwala etong si Kibuloy. Sa mga tao kasing may kasalanan talaga at guilty, hindi nila alam yung salitang patas. Kailangan nilang dayain muna. Kailangan hindi patas ang sitwasyon para sila or paglilitis, investigasyon para sila ay makalusot. Ganyan po ang nangyari. Ay tinakot ng Supreme or ng Senado na magiging patas ang investigasyon. Kaya ayan, nagtago lalo ito si Kibuloy. Hindi niya mahawakan ang kung sino man dyan sa Senado kaya nagkakaganyan yan So ayun, ipapabasura daw itong petisyon nga na ito ni Kibuloy. Yan po ay hakbang ng Office of the Solicitor General. Kini-question kasi natin si Kibuloy yung warrant of arrest, contempt at detention order na inisyu laban sa kanya nga ng Senate at ng committee na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros. Eto yun maganda. Kung sana kasi daw ay agad-agad na sumipot sa investigasyon nga ng si Kibuloy, hindi ito mangyayari. Hindi lalaki yung sitwasyon. Hindi lalabas ng arrest warrant ang Senado. Yun lang kasi, bukod sa arrest warrant na ito ng Senado, meron na rin pong arrest warrant si Kibuloy galing sa Davao City Regional Trial Court dahil sa kasong child abuse at human trafficking. So yan po ang problema. Isa yan sa mga problema na akala siguro na itong mga taga-suporta ni Kibuloy ay ang Senado lang. Ang Senado lang ang may arrest warrant kaya sinasabi nila na hindi daw pwedeng or wala pa daw guilty verdict etong si Kibuloy. Hindi rin naman daw tamang pangunahan. Nalalabagin ng Senado ang karapatan ni Kibuloy sa oras na dumalo ito sa pagdinig. Yan po kasi ang sinisigaw ng mga nasa likod, mga taga-suporta na itong si Kibuloy, na malalabag lang daw ang karapatang pantao ni Kibuloy. May karapatan pa rin ang isang katulad ni Kibuloy. Mantakin nyo Kahit sobrang abusado na itong taong ito, ang dami niyang inabuso, karumal-dumal ang mga akusasyon sa kanya. Pero may karapatan ka pa rin. You see? Patas pa rin kung titignan natin. Ito naman, giit pa ng Solicitor General na si Kibuloy ay may lakas ng loob na humingi ng tulong legal bagamat siya mismo ang lumalabag sa mga legal na proseso, hindi lang ng isa kundi ng dalawang sangay ng pamahalaan. Nga naman, ang lakas ng loob na humingi ng tulong legal. Okay, dahil nga sa paghain ng petisyon sa Supreme Court. Pero nakikita nyo, una pa lang lumabag ka na sa proseso ng ating batas. Lumabag ka na sa legal na proseso sa hindi mo pagdalo sa mga investigasyon ng dalawang sangay ng ating pamahalaan, ang Kongreso at ang Senado. Yun. Kaya dumating sa punto na nagkaroon ka ng warrant of arrest. At yun nga, sumunod na rin siyempre ang warrant of arrest naman na inisyu ng Davao City Regional Trial Court dahil doon sa mga kaso mo ng child abuse at human trafficking. Yun po ang masaklap. Wala kang rason, wala kang pwedeng lusot sa mga sitwasyong ito. Kaya ang ginawa mo na lang ay magtago, hindi mo kaya kasing harapin. Hindi kayang harapin ng isang Kibuloy. Kala ko ba kasi appointed son of God etong si Kibuloy na sana ay matapang at kayang harapin ang sino man. Anyway, kung talagang wala kang kasalanan, kaya mong harapin ng taas noo ang sino man
na nag-aakusa sa'yo. Pero yun nga, alam niya sa sarili niya na patong-patong ang kanyang kagaguhan, kademonyuhan, kaya ayan, minabuting magtago. Pugante po ang tawag sa isang kibuloy. Good luck!